Morning po sa bawat isa. And can I request everybody to stand up sa ating gawain po bago tayo mag-start? Idulog po natin ang ating gawain sa isang panalangin. Father God, salamat sa araw na ito sa aming pananambahan. Lord, dalangin po namin ang bawat oras sa aming gawain na ito, Panginoon, ay maitas namin sa iyong pangalan, O Lord. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, sa lahat ng aming mga gagawin, Lord. Sa aming mga mapag-aaralan ngayon, sa mensahe na aming mapakikinggan, O Lord. Nawa, Lord, ito ay aming maipamuhay at hindi lang maipamuhay, kung hindi ma-share din ito, O Lord. Maraming salamat dahil sa araw-araw na ibinigay niyo sa aming mga buhay, kayo po ang gumagabay sa amin, Lord. Sa araw na ito, na kung saan, Panginoon, ay ginugunita and we celebrate, O Lord, ang muli mong pagkabuhay, O Lord. It's because of this resurrection, O Lord. It changed everything, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat dahil nandyan ka at patuloy kang gumagabay sa amin at nagbibigay ng pag-asa, O Lord. Lord, sa aming gawain ngayon, dalangin po namin ang bawat tatayo rito sa harapan, sa aming mga tumutugtog, sa aming mga music team, O Lord God. Kayo, Panginoon, ang manguna sa kanila. Nawa, O Lord God, hindi ang pagkanta, ang kanilang performance, ang gagawin nila, kung hindi, Panginoon, inaalay po namin ito sa inyo, O Lord, at sa aming magbibigay ng mensahe, O Lord. Lord, gabayin niyo siya, anoint her, O Lord God. At sa bawat kapatid namin na nandito, Panginoon, kayo po din ang magbigay sa kanila ng bukas puso na maintindihan at tanggapin ang salitang ito, Lord. Muli po, kapasalamat kami, tumihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. It was already finished when Mary arrived. A prophecy fulfilled. The resurrection of a king. Wake up. They couldn't find him. His garments were all that remained. The only evidence of a grave defeated. Wake up, wake up, wake up. He is risen. Come on, church, let's give the best clap to the Lord, amen? He is risen! Risen, He is risen, forever glorified. Risen, He is risen, King Jesus is alive. We serve a risen Savior.
to crush the enemy. Same power, same power, same power lives in me. Same power to crush the enemy. Same power, same power, same power lives in me. Same power to crush the enemy. Same power, same power, same power. Come on, church, reason, reason, His reason forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is reason, His reason forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah. Come on, let us give the best clap to the Lord. Praise. Yes. We worship you. We lift you up. Glorify you, Lord God. We lift you. Your same power, Lord. Never-ending love, Lord. You're the Alpha and Omega, Lord God. The chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
the grave has no claim on me. Come on, church, one more time. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared grace has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, you live, oh God. Send his son, take hold in Jesus. He came to love, heal and forgive. He live and die to buy my pardon. An empty grave set my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth to live in just because He lived. Could send His son. Could send His son. Take hold in Jesus. He came to love, heal and forgive. He live and die to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth living just
You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. We glorify you, we lift you up, O Lord. Thank you for the best, O Lord. Thank you for your life. Yes, Lord. Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning, CCL. Good morning, everyone. Tayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? Hindi dahil meron po tayong family day or magsiswimming tayo mamaya, ano? Tayo po ay nagagalak sapagkat mabuti ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga, ulitin ko ulit yung isang kataga ni Pastor Kino. Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam, dapat siyang pasalamatan. Amen? So, anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating buhay, ay patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon. So, sa bahagi pong ito, tayo po ay nasa bahagi ng ating pagbabalik, pasalamat sa Panginoon, o pagkakaloob, no po, yung ating tithes and offering. So, the purpose and blessing of our tithes and offering is, meron po akong ipapakita mga supporting verses dito. Pa-plus po ni Ate Erica. Ayan. To honor God, to support God's work, to help others in need, to grow faith and obedience. So may mga supporting verses na po yan, no? Pwede niyo po silang i-copy at basahin po sa inyo pong mga bahay. Blessings of tithing, financial provision, divine protection, spiritual growth, and eternal rewards. So the heart of tithing and offering, tithing is not just a financial obligation. Ano po? It is an act of worship, faith and trust in God, whether under the Old Testament law or New Testament grace. The principle of giving back to God remains vital. No po? Rather than focusing of legalism, believers should see tithing as a joyful privilege, no? To participate in God's work. As Jesus said, it is more blessing to give, it is more blessed to give than to receive. So,
napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa kabila po ng mga dinaranas natin na pagsubok, iba-iba po tayo ng mga dinaranas ng pagsubok, ano. Pero hindi po doon nananatili, no. This past week, kami po ay dumanas ng 3 uri ng pagsubok. Although hindi ko na po siya ilalaborate, tanging Diyos ang nakakaalam at yung ibang mga kapatid po natin, sunod-sunod po ang aming naging pagsubok sa family. No po. Pero hindi po doon nanatili. No? Sa kabila po noon ay may pagpapalang kapalit. May pinapakita ang Diyos, may tinuturo ang Diyos sa bawat pagsubok na nadaranas natin. Ano po? Yun nga po yung kapalit noon ay pagpapala. No? Even sa araw-araw na ating buhay, sa umaga pa lamang pagising natin, isa ng pagpapala na tayo po ay gumising ng may libreng hininga. Ano po? Sabi nga kahapon nung itinuro sa aming equipping sa worship team, ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. So tayo po ay may hininga na ipinagkaloob ng Diyos na na walang bayad, no? Na libre na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin araw-araw. Sapagkat yung hininga na nanggagaling sa tangke ay may bayad po 'yon, no? So napakabuti ng Diyos sa ating buhay araw-araw sa kabila ng mga nakikita natin na iba't ibang klaseng pagsubok at iba't ibang nangyayari sa ating mundo. Pero mabuti ang Diyos, hawak niya ang lahat, no? It's God's control. Siya po ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. Kaya dapat po siyang pasalamatan, even yung ating mga nakakamtan sa ating buhay, maging sa ating finances, ano po, ay nararapat lamang na ibalik natin sa Panginoon ng may kagalakan sa ating puso. Ano po? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagkakaloob ng may kagalakan sa kanyang puso. Amen? So tayo po ay manalangin sa umagang ito. Ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Dakilang Diyos, sa umagang pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mga probisyon, mga pagpapala, pag-iingat, proteksyon, maging sa kagalingan po ng aming mga sakit, O Diyos. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Tunay kang mabuti at tapat, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman. Salamat po sa mga pagpapala na aming pong dinarana sa aming pong mga nakakamtan sa araw-araw ng aming buhay na pinagkakaloob mo po, Panginoon, sa aming mga pamilya, O Diyos. Salamat po sa mga magkakaloob na ito, sa mga kamay na magkakaloob. Patuloy mo pong basbasan, pagpalain, Panginoon, at patuloy na sumagana, Panginoon, ang kanila pong mga pinagmumulan, Panginoon, ng kanila pong mga resources, Panginoong Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na magpala, kumatag po, Panginoon, sa bawat isa na magkakaloob sa umagang ito, Panginoong Diyos. At magamit po ito sa iglesia, sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Morning, church. And before we proceed in hearing God's word, just a few announcements po, especially later after the service, ang ating pong water baptism. So, reminder po sa lahat ng mga mag-undergo ng water baptism to please wear your black shirt, especially para po sa mga babae. We would baptize in water po yung mga dumaan sa series of orientation. So, there won't be any last minute na ibabaptize po natin as we have agreed before. Kung sino man pong gusto magpagbaptize, kailangan pong dumaan sa orientation nang sa gayon po ay maintindihan nila kung ano yung gagawin nila at para saan yun at hindi lang po basta sila ilulublob doon. In time for our baptism din po, no? Pakiusap po na kahit po sa mga bata, wag muna po mag-swimming until matapos po yung baptism. So mauna muna po yung mga ibabaptize. And potluck po tayo mamaya, so may we enjoy each other's presence and God's dealings or ministry, especially for later. At announcement din po na yung mga upuan po sa bandang likuran are reserved for parents or guardians na may mga supling or mga bata na hindi po natin mapipirme, syempre, na palipat-lipat, patakbo-takbo. So, i-reserve po natin yun. Or sa mga may nagdadalang tao po para mas malapit po sila sa CR. So, kung gusto niyo pong pasimpleng i-announce na 6 months na kayo, 3 months, gano'n, upo lang po kayo sa likuran kung wala po kayong kasamang bata. And, of course, this Sunday, we would also be reading from New City Catechism. So, ang catechism po ay it's not original in the Roman Catholic Church. It is original to the Christians, no, from the old times kung saan yung mga paniniwala, beliefs po ng isang Kristiyano ay itinuturo in the form of question and answer. So now we are on our 16th week or 16th Sunday of the year. So question 16. Ano ang kasalanan? At ito po ang pinapaniwalaan natin based on God's Word. Ang kasalanan ay hindi pagtanggap at pagbaliwala sa Diyos dito sa daigdig na Kanyang nilikha. Patuloy na pagre-rebelde sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuhay ng hindi ayon sa Kanyang kalooban. At hindi paggawa ng kung ano ang ipinag-uutos niya sa Kanyang kautosan, na paniguradong magdudulot sa atin ng kamatayan at pagkakagulo sa lahat ng mga nilikha. Our text from the Bible would be from 1 John 3 verse 4. And now let us prepare our hearts and minds. No? We are continuing worshiping God as we listen to His Word delivered by Pastor Vicky Versosa. Magandang umaga po sa bawat isa. So, isang napakagandang pagkakataon upang muli ay lubos nating maunawaan yung purpose ng Diyos, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya. Recently ay tayo po'y nag-celebrate ng Holy Week. And most probably sa iba na napansin ninyo na meron pa rin pong madami pa rin po yung mga hindi po na bubuksan ang kanilang kaisipan sa katotohanan. Ano po? So kung nung Webes o kaya Webes, Biyernes ay nasa daan kayo, nakita po ninyo yung mga tinutukoy ko po, no? At yung sasakyan nyo ay natalsikan, hindi ko alam kung totoong mga dugo yun. Bahala na po sila, no? And one time, nakita ko rin merong isang kapatid na nag-post no po, sa Facebook din. Parang di ba may mga grupo na pumapalo sa kanila, nananakit. Yung isa hindi na nakatiis dahil merong isang kabataan na pinagpapalo siya, binalikan niya. Talagang siguro umiral yung lumang pagkatao, no? Hindi talaga totoong na bago. Kaya sabi ko, parang alam mo na yung kapatid na yun kung sino siya, po yung nag-post noon. So, ayaw natin gawing katawa-tawa yung mga ganong mga
karanasan sa buhay, lalong-lalo na po ang ginawa ng ating Panginoon. Ito po yung isang minsanan na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon at hindi na kinakailangan ulit-ulitin pa. Tama po ba, no? Hindi na dapat ulit-ulitin pa. Marahil pwede nating alalahanin. Maaaring i-commemorate natin ano yung mga ginawa niya, but not to the extent na sasaktan natin ang ating sarili. Parurusahan natin ang ating mga katawan. At isipin nyo, no, Biyernes, hindi pa lang araw ng Biyernes, sobrang init na ng panahon eh. Kaya yung mga mangilan-ngilan na mga nagpapako doon sa kutod, hindi natin alam kung paano nila kinaya yung init ng panahon, yung sobrang pagkauhaw at lahat po ng mga nangyayari sa paligid. Kaya napakahalaga na mabuksan ang kaisipan ng mga kababayan natin. Marahil ay dito lang halos yan sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman, hindi po nila ginagawa yan dahil mulat sila sa katotohanan. So, I will be sharing to you Hebrews chapter 10. Dito po sa Hebrews chapter 10, meron pong title na Holding Fast the Perfect Sacrifice. Panghawakan natin ng mahigpit yung sakripisyo na ibinigay sa atin. At alam naman natin kung sino itong perfect sacrifice na ito. Walang ibang tinutukoy, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung perfect sacrifice. Now, babasahin ko na lang ng mangilan-ngilan, yung Hebrews 10, at hindi ko naman na kayo i-require pa na tumayo. So, verses, I think mga 1 to 10, ay babasahin ko muna. Okay, so, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices, repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of the bulls and goats to take away sins. Therefore, please take notice of the word therefore. When Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Then he said, here I am, I have come to do your will. He set aside the first to establish the second, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Dinadalangin namin na patuloy na buksan mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, upang lubos naming maunawaan ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo na minsanan lamang na paghahandog ang ginawa mo. Inialay mo ang iyong sarili, inialay mo ang iyong buhay upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito na kami ay tinanggap mo at ibinilang mo mga anak at maaari kaming lumapit sa trono ng iyong biyaya at meron na rin kaming boldness na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, for the previous mga months ay tinalakay po natin ng Hebrews po. So itong patungkol sa ating Panginoon, yung greater sacrifice, great high priest, mga covenant at marami pang iba ay tuloy-tuloy po yan magmula sa Hebrews chapter 1, 2, 3, 4, 5 at ngayon ay nasa chapter 10 na po tayo. Lagi-lagi binabalikan po nung may akda ng Hebrews
ano yung mga ginawa ng ating Panginoon? Ano yung mga na-accomplish niya? Ano yung mga bagay na hindi na dapat balikan pa kung kaya't dito ay binigyan niya ng diin ang mga bagay na ito upang ipaunawa doon sa mga audience niya na iwanan na natin yung mga bagay na nakagisnan natin at ito yung ginawa ng ating Panginoon na manghawak tayo sa mga katotohanan na ito at dito tayo mag-rely. So, holding fast the perfect sacrifice. So, dito po sa unang bahagi, verses 1 to 4, yung insufficiency ng Old Covenant. Though wala pong masama sa lumang tipan, sa Old Covenant na binigay ng Diyos, kasi sa Kanya din naman ang galing ito eh. Siya din naman ang may akda ng lahat ng ito. Pero, pansamantala, ginawa niya ito upang i-cover yung mga kasalanan ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga paghahandog na yon ay yung magkaroon ng atonement. Panandali ang pagpapatawad sa mga kasalanan nila, pero hindi po ito panghabang panahon. Temporary po ito. Panandalian lamang na pagpapatawad. Kasi makikita natin dito yung sabi po doon, the law is only a shadow of the good things that are coming. Ano yung kautusan na ito? Di ba itong mga salita ng Diyos, lahat-lahat ng mga pinapractice ng mga Israelites, ito po yung mga shadows lang. Anino. Sa anino, hindi po clear talaga kung ano yung nandoon eh. Pero once nakita natin yung totoong image nito, doon natin marirealize yung kagandahan ng mga bagay na ipinapakita rito. Subalit sabi po doon, itong law is a shadow of the good things that are coming. Maganda po yung mga batas na ito, itong mga kautusan na ito. Pero, sabi po sa Colossians chapter 2, verse 17, These are a shadow of the things that were to come. The reality is found in Christ. Sino ang realidad ng mga shadows na ito? Yung mga bagay na pinatutungkulan doon sa mga paghahandog, yung mga burnt offering, sin offering, yung mga sacrifices. Sino ang lahat ng tinutukoy na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So sabi po doon, ang reality is found in Christ. Yun po ay sa Colossians chapter 2, verse 17. At napansin din natin, yung mga sacrifice na ito, sabi po doon, sa verse 1 pa rin, repeated endlessly. Patuloy, di ho ba, sabi po doon, daily, the priest ay meron pong mga paghahandog. At hindi lamang po yun, yung daily na binanggit po dito. Yung day after day, they offer, stand and perform his religious duties. And sabi po dun sa mga sumunod na talata, again and again, paulit-ulit na mga paghahandog, paulit-ulit na pagtupad ng kanilang mga religious duties. Ang katotohanan, di po ba? Sa mga paghahandog na yon ay talagang makikita natin na talagang parang nakakapagod at talagang madugo, maingay, siguro yung mga iyakan ng mga hayop, ng mga bulls, ng mga goats na iaalay, ay talagang umiiyak sila. At maraming mga dugo doon kung saan meron naman lugar na nakatalaga para sila ay katayin. So, the same sacrifices repeated endlessly. And next, the sacrifices under the Old Covenant could not take away sin, but only reminds them of their sins. So ito po ang parang medyo parang nakakalungkot. Dahil yung mga paghahandog na ito, sabi po doon sa Lumang Tipan, hindi siya pwedeng kailanman mag-alis ng kasalanan. Kung hindi, ito po'y patuloy lamang nagre-remind sa kanila, nagpapaalala sa kanila na kayo ay makasalanan. Ito yung kalagayan ninyo sa harapan ng Diyos. So ganun po yung laging pumapasok sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso bilang mga makasalanan. And last time, as I shared nga po, yung the Ark of the Covenant, di ho ba, once a year, yung high priest, pupunta po siya dun sa Holy of Holies. At yung mga pag-aalay, meron lang pong lugar na nakatalaga doon. At yung mga priest,
araw-araw pumupunta sila doon sa holy place, sisindihan yung candlestick, tapos once a week yung tinapay ay pinapalitan, tapos I think sa Sabat ay kakainin po ito ng mga priest kasama nung kanilang mga naglilingkod sa ano din po sa templo, yun nga po sa templo po, kakainin po nila yung tinapay na ito. Pero makakatungo lamang po yung high priest doon sa Holy of Holies, doon sa may Ark of the Covenant, once a year. Isang beses lamang sa isang taon. Okay, so, kaya sabi po, the sacrifice under the Old Covenant could not take away sin, but only reminds them of their sins. Hindi makakapag-alis ng kanilang kasalanan kung hindi lagi lamang ipapaalala ano ang kanilang kalagayan, ano ang kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos, at ang katotohanan, sabi nga, walang nakasunod sa kalooban ng Diyos, wala kahit isa, lahat ay makasalanan. Lahat ay nagkasala. Yun po ay sa Romans, no po? For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo nakaabot dun sa standard ng Diyos. Hindi natin kayang abutin ang pamantayan na ibinigay ng Diyos, hindi tayo nakapasa. Bumagsak tayo at sabi, lahat ay nagkasala. At ano ang kabayaran ng kasalanan? Alam po natin yon, kamatayan. So, the blood of animals was only a temporary provision or atonement for the sins of the people. So, yung mga pag-aalay na ito, yung dugo ng mga hayop na ito, is just for a temporary provision. Panandalian lamang. Sandalian lamang. Kasi di ho ba, araw-araw may mga paghahandog, araw-araw may mga pag-aalay ng mga burnt offering, ng mga sin offering sa atin. I do know, sa maraming pagkakataon, we fall short of God's glory. Nagkakasala tayo. Hindi natin natutupad yung mga pinag-uutos ng Diyos sa ating buhay. At I do know na isa man sa atin ay masasabi natin na hindi naman talaga natin kayang tuparin. Di ho ba? Maliban na ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ang mga bagay na ipinapagawa po niya sa atin. So the insufficiency of the Old Covenant. Next is the perfect sacrifice of Christ. Yung ano po dito is sa Hebrews chapter 10, verses 5 to 10. At meron din pong natala po doon sa Jeremiah chapter 7, verses 22 to 23. So the author begins in verse 5 with the word therefore, meaning, anong ibig sabihin po noon? Kaya nga, sabi po doon, ano ang dapat nating gawin? Sabi po dito, we might say it like this, because the old covenant could not bring forgiveness, Christ came into the world and said, kasi alam naman natin, no? Ulit-ulit, may mga paghahandog, may mga pag-aalay, ulit-ulit ang tao'y nagkakasala, nahuhulog sa kanilang mga kasalanan at hindi nakakatupad sa mga salita ng Diyos, sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga, sabi po dito ng author, therefore, dito po sa, I will go back to verse 5. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me and in the scroll, I have come to do your will, my God. And then verse 8, verse he said, parang inulit lang ulit yung unang mga talatang binanggit, yung sacrifices, offering, tapos burnt offering and sin offerings, 4 po yun 4 na mga paghahandog na ginagawa. And mostly, ito po yung mga paghahandog na ginagawa doon po sa Lumang Tipan, nung panahon po ni Aaron. Dito po umiikot yung mga paghahandog na ginagawa nila.
Sa apat na ito, sacrifices, offering, and then burnt offering, and sin offering. Okay. Verse 8, then he said, sacrifices and offerings, burnt offerings, and sin offerings you did not desire. So hindi mo pala gusto yung mga paghahandog na ito. Okay. Nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Ito po yung hinihingi ng batas ng kautusan. Ito po yung nire-require ng kautusan ni Moses na ibinigay ng Diyos sa kanya. Okay. Though they were offered in accordance with the law, then he said, here I am. I have come to do your will. He set aside the first to establish the second, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus once for all. So, eto nga po, yung ipinahayag dito, at ito nga po ay naitala sa Jeremiah chapter 7. Una po, the sacrifices of the Old Testament have been fulfilled and replaced by Jesus. Okay, so using the different 4 words, yung sacrifice, offerings, burnt offerings, and sin offerings, sum up the entire sacrificial system of the Old Testament. So dito po tumatakbo yung mga paghahandog na ginagawa sa lumang tipan. And then next, here is Jesus' explanation for his incarnation. It was all about sacrifice and obedience, body and blood and atonement. So ang ating Panginoon, nung siya po ay nagkatawang tao, namuhay ng kasama ng mga makasalanan, namuhay na kasama ng mga tao nung kanyang panahon, way back dun po sa panahon kung saan, kailan po siya sinilang. So, lahat ng ito ay naranasan niya. Mahirap po sa isang hari, sa anak ng Diyos, mula sa langit, tutungo po siya sa lupa, at sa anyo, sa katawan ng isang tao, makikisalamuha, makikipamuhay kasama po ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya na-misunderstood po siya ng mga tao sa kanyang paligid. Di ba? Ang daming accusation against our Lord. Sabi ng mga tao, kasi di ba nandun siya sa wedding at Cana, sabi ng mga tao, yung mga accusation nila, he's a gluttonous, matakaw siya. Hindi lang yan, siya ay manginginom. At ano pa, siya ay mga kasama ng mga makasalanan. Yun po yung lahat ng ito ay accusation ng mga tao sa paligid niya. Makasalanan, kaibigan ng mga makasalanan. He is a gluttonous, siya ay matakaw, siya ay manginginom, at marami pang mga akusasyon na ibinabato sa ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, naparito siya, hindi para sa mga yung mga matutuwid, kundi doon sa mga nangangailangan sa mga makasalanan. Naparito siya upang i-restore yung nawalang kaugnayan ng tao. So hindi siya naparito para sa mga inaakala nila na sila'y matuwid na, kundi para sa mga nangangailangan ng kaligtasan. So yun po yung primary purpose ng Panginoon, ay ihatid ang kaligtasan na plano ng ating Ama, ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So itong incarnation na ito, it was all about sacrifice and obedience, the body and the blood and atonement. Itong atonement na ito ay yung act of restoring a broken relationship, especially between humanity and God, through a sacrifice or act of reconciliation. So, tanging ang Panginoon ang tumupad at gumawa ng lahat ng ito, yung atonement. Okay. So, in this word of Jesus, the atonement explain the incarnation. So, nabanggit ko na po yung pagkakatawan tao ng ating Panginoon na on the part
on His part, being a God, living in heavenly, nasa kalangitan, tapos nagkaroon ng plano na ipapadala siya sa lupa. So, hindi po ganun kadali para sa isang Diyos na gawin yung lahat ng yun. So, yun nga po yung dinatawag na substitution. In a sense, dapat tayo po yung paparusahan. Tayo po yung yung judgment sa atin ay death penalty. So, yun po yung judgment sa atin kamatayan. Dahil nagkaroon po ng substitution, inako lahat ng ating Panginoon ang lahat ng ito at siya po yung umangkin. Tinanggap po niya ang lahat ng mga parusa na para sa ating lahat. Hindi ko nga po kayang imaginein, kasi yung corona, I think, nung minsan na nabasa ko, yung thorn na yon ay sobrang napakatigas nung thorn, nung tinik. At umaabot po pala ito ng mga 4 inches. Imagine 4 inches yung thorn, yung tinik na inilagay sa ulo ng Panginoon. At alam nyo, yung paglalagay na yon, hindi naman po dahan-dahan ilalagay yun Bigla yung ilalagay sa ulo ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, hindi ko kayang imaginein kasi meron po akong mga bonggabilya. Ang bilis-bilis lumago ng bonggabilya. Kaya from time to time, tinitrim ko yon. At dahan-dahan kong pinupulot yung mga yung mga pinuputol ko, kasi kung hindi ko dadahan-dahanin na pulutin, matitinik ako doon sa mga thorn ng aking bonggabilya. And how much more yung inilagay, pa lang ho yun yung thorn pa lang yun na sabi po is 4 inches at hindi po siya malambot, napakatibay, matulis na thorn. Kaya tayo nga, di ba, ingat tayo na hindi tayo masugatan, hindi tayo mabubog or anything na magkakaroon ng pagdaloy ng dugo sa atin. Ingat tayo. Pero ang lahat ng ito, tinamasa ng ating Panginoon. Yung parusa na dapat ay para sa atin, kinuha po niya ang lahat ng ito. Okay. So, I have come to do your will, O God. Jesus' submission to God the Father's will has its ultimate fulfillment in His obedience to the cross. So, yung desire na ito ng Diyos, the desire to do God's will was shown in the Garden of Gethsemane. Ito po ay sa Luke chapter 22, na kung saan ay ang Panginoon ay nananalangin sa kanyang Ama. At ang panalangin niya, if possible na magpass siya doon sa cup na yoon, but not my will. Hindi yung kalooban ko, sabi ng ating Panginoong Jesus, kundi ang kalooban mo pa rin. So, nakita nyo yung submissive will ng ating Panginoon, yung kanyang desire na tuparin yung kalooban ng Ama sa kanyang buhay. At tuparin yung kalooban ng Diyos sa sansinukob. So, the desire to fulfill God's plan and will and fulfilled it at the cross. Na isakatuparan ang lahat ng ito doon po sa cross ng Kalbaryo. So, ano po yung naging resulta nito? Yung new covenant na ito, our sins are removed. Our conscience is cleared and you are made holy so we can approach God to worship. Hindi po ba't napakainam na balikan yung mga katotohanan na ito dahil sa new covenant na na-accomplish ng ating Panginoon. Sabi po doon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Taas ang kamay ng ang mga kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. At hindi lamang po yun. Yung conscience po natin ay naging cleared na po. Cleared na yung conscience natin. Wala na tayong yung sin. Though meron nakaka-attempt o nagkakasala pa rin tayo, pero wala na rin yung parang sin conscious tayo na, ay, nagkasala ako. Ay, ganito yung kalagayan ko.
meron pa kaya akong bahagi sa kaharian ng Diyos? Makakarating pa kaya ako ng langit dahil sa aking kasalanan? So yun po yung mga sin conscious, ano? So sabi po doon, our conscience is cleared. Naging maayos na yung ating yung konsensya, wala na po yung kaisipan na tayo po ay nagkasala at hindi tayo maaaring patawarin ng Diyos, at hindi lamang po yun, tayo ay ginawang banal ng Diyos. God made us holy, so we can approach God to worship Him. Maaari na tayong sumamba sa ating Diyos. So, as I proceed, now we have the assurance of forgiveness. I will be reading in again, 10 pa rin po tayo, 11 to 18. So, nais ko lang pong basahin itong Hebrews chapter 10, 11 to 18. So, please bear with me. Day after day, every priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool, for by one sacrifice he made perfect forever those who are being made holy. The Holy Spirit also testified to us about this. First, he says, "This is the covenant I will make with them. After that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts. I will write them on their minds." Then he adds, "Their sins and lawless acts I will remember no more. And where there have been forgiven, sacrifice for sins is no longer necessary." So the assurance of forgiveness, the finished work of Christ, yun nga po sa Hebrews chapter 10, 11 to 14, and then meron din po tayong reference sa Psalms 110. Pansamantala, balikan lang natin yung dalawang, yung sa verse 11. Yung araw-araw na ginagawa po, sabi po doon, daily, every priest stands and perform his religious duties. And next, again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. And then here comes, the priest had offered one sacrifice for sins. He sat down at the right hand of God. Ituloy ko lang po, no? By one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Yun po ay verse 12 and 14. So, dito po again, binigyan ng emphasis yung one sacrifice at yung sabi po yung once and for all na minsanan lamang, isang beses lamang at hindi ulit-ulitin. At sabi po doon, after na isagawa ng ating Panginoon ito, yung pagsasakripisyo, paghahandog, pag-aalay ng kanyang buhay, sabi po doon, He sat down at the right hand of God. Way back po doon sa tabernacle, alam po ninyo, ang tanging wala po doon, wala pong equipment, kasi meron pong table, meron mga lampstand, meron pong basin na kung saan hinuhugasan ang kanilang kamay nung priest, at yung Ark of the Covenant. At alam po ninyo, ang wala po doon, walang chair, walang upuan. Kasi hindi sila nagpapahingi. Kailangan lamang nakatayo sila, yung mga priest and even the high priest, na kinakailangan na nakatayo, bawal ang nakaupo. Nung 2024, nung nagkaroon kami ng privilege na pumunta po ng Dubai, at nakarating po kami doon sa napakalaking, I think Mecca yun, Mecca? Mecca po ng mga Muslim, po yun, kung saan po sila nagsasamba. So pinapapasok po lahat ng mga turista. Sobrang ganda, napakalaki, napakalinis.
Tapos yung mga talagang kala mong mga gwardya, mga naka-Amerikana po, lahat nakatayo, wala pong nakaupo. Sa akin po, kasi minsan pagka sobrang pagod na at parang mahaba ng mga actually mahabang lakarin yun eh. Mga minutong paglalakad, napakahabang paglalakad. So pagod na talaga ako. At minsan kahit po sa kahit po sa kanilang mga yung parang SM sa atin, yung mga mall nila, minsan ay naupo ako doon. Kasi sa SM sa atin, di ba, pwede naman umupo kahit dun sa gilid, di ho ba, nung mga establishment. Upo ka lang dahil pagod ka na. Ayaw nila na uupo yung mga tao. Patatayuin nila. Hindi ko po alam kung bakit ayaw nilang uupo yung mga tao. Talagang they see to it na lahat nakatayo. At ayaw nila nung maingay, mga magulo, mga nagkikwentuhan, tahimik lang. So, yun po yung parang naobserbahan ko na ganun sila very observant po sila dun sa silence and then no sitting down. Bawal ang umuupo. Lahat nakatayo. At mismo nga po, sabi ko, yung mga parang nagbabantay doon, lahat po sila mga naka-Amerikana at talagang, they see to it na talagang secured po yung kanilang lugar po doon. So, priests have offered one sacrifice, and then by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So, ginawa po tayong ganap ng ating Panginoon, ginawa po tayong matuwid sa harapan niya, ginawa tayong banal ng ating Panginoon. Taas ang kamay ng lahat po ng matuwid, taas ang kamay ng lahat ng ginawang banal, at maaaring mag-approach sa throne of grace. Okay. Purihin ang Panginoon sa mga kamay ng nagsipagtaas. Tayo po ay ginawang ganap ng ating Panginoon. Wala na yung bahid ng kasalanan, karumihan sa ating mga katauhan. So, meron lang po akong ilang po dito. Yung Christianity is not spelled D-O. Okay. Christianity is not spelled D-O, do. There are not things you do in order to be saved, no po? Ito, kasi sa ating pong mga, yung ating pong pinanggalingan, di ho ba? Ang daming mga dapat na, ito ang mga dapat gawin, ganito, ganyan. Kaya minsan kapag nag-i-invite ka ng mga unbelievers, bawal ba yung ganito sa inyong simbahan? Tatanungin nila agad, bawal ba yung ganito, ganyan. Ang tatanungin nila, ano yung bawal? Hindi nila gustong tanungin, ano yung maaaring matanggap ko mula sa Diyos na inyong pinaglilingkuran? Ano yung maaaring mabago, maganap sa akin? So tinatanong agad yung mga, ano yung mga bawal, ano yung hindi pwede. So Christianity is spelled D-O-N-E, done. Christ has done it already. It is finished. So, tapos na. Ginanap na ng ating Panginoon yung mga paulit-ulit na mga paghahandog na ginagawa ng mga Levita. Ginawa na po niya ito ng minsanan. At hindi na po kinakailangan pang ulit-ulitin pa. Okay. And the new covenant of Christ, before sa Hebrews chapter 10, 15 to 18, and then Jeremiah 31, before the law of God was written on tablets of stone, by which people had no ability to obey. So, nais ng Diyos na nagbigay siya ng kautusan, nagbigay siya ng mga batas kay Moses, para ito yung mga pamantayan, ito yung mga susundan ng mga tao. Pero sila ay lagi kapos. Wala silang kakayahan. Wala silang abilidad na tuparin yung mga ipinag-uutos ng Diyos. So they have no ability to obey. But now, He also promised with His Holy Spirit, and next, the law of Christ written on our hearts, written on their hearts, Christ internally, by whom they would obey, they would have a new heart
the indwelling presence of the Spirit, and the law within. So, ngayon po, dati kasi puro yung mga nakikita panlabas. Sinusunod nila para makita ng mga tao. Kaya, nung ang Panginoon ay nagmiministeryo, di ba yung mga Sadducees, mga Pharisees, wala silang binabantayan at talagang mahigpit nilang sinusundan ang Panginoon kasi ang pakay nila, makakita ng kaunting pagkakamali sa Panginoon. Konting-konting fault lang, gusto nilang makita ito sa Panginoon. Kaya ito yung plano nila na ibato sa ating Panginoon. Pero nagkamali po sila, dahil dito, ang Panginoon ay naparito, sabi ko nga kanina, para doon sa mga makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan. At hindi lamang po yun. Itong salita na kanyang binigay ay hindi na isinulat doon sa mga stones, kundi inilagay na sa ating mga puso, internally, upang tayo ay makasunod na doon sa mga utos na ito dahil ang banal na Espiritu ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin upang maisagawa ang mga ipinag-uutos ng Diyos, upang maisagawa kung ano ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Okay. So, and next, ang mainam po dito, sabi po, I will remember their sins no more. Okay. So, I will remember their sins no more, brought by Jesus Christ through His sacrificial death. God will no longer remember the sins of His people. They will no longer held to our account. So, hindi na ito ibinibilang ng Diyos sa atin, Hindi po ito parang yung parang nakakita na, di ba, minsan nagkakamali tayo. Parang sa part ni Satan, iko-condemn ang mga mananampalataya. Kaya kapag ang mananampalataya nagkasala, 1 point, maglalagay siya ng sa board. 1 point, tapos nagkasala na naman, 2. Tapos hindi na naman siya nakasunod. 3. Ganun ang nais ng kaaway . Yung i-condemn tayo, husgahan tayo, talagang tapakan tayo, idiin tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang gusto niya . So, ang gawa niya, lagi, every time na nagkakasala, meron ka ng 5 points, okay, next is 10, naka 10 ka na. So, hanggang sa maabot mo yung mga points na nagagawa. Pero sa ating Panginoon, sabi niya, I will remember your sin no more. Hindi na aalalahanin ng Diyos ang ating mga pagkakasala. So, He will no longer call them back to memory with view to condemning the sinner. So, sa Romans chapter 8, verse 1. So, next po, the call to persevere in faith. So, ito po ay sa Hebrews 10, 19 to 25. So, I will encourage you na basahin na lang sa ating tahanan yung the whole chapter of Hebrews. So, dito po sa 19 to 25, a call to persevere in faith. So, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. So, dati, ang maaaring makatungo lamang dun sa most holy place, high priest, once a year. At yun po ay with yung punong-puno ng takot, punong-puno ng kaba, kasi sa kaunting pagkakamali at hindi tinanggap ng Diyos yung kanilang mga handog, instantly, patay po sila. Pero ngayon, sabi po dito, meron na tayong kumpiyansa. We have the confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. And then, by a new and living way, open through His body. Kaya nung sinabi ng Panginoon, so siguro yung iba, doon sa 7 last word na sinabi ng ating Panginoon, it is finished. Tapos na. Nung sumigaw ang ating Panginoon na natapos na, alam po ninyo yung curtain na yon na naghihiwalay sa holy place at most holy place
Ang description po doon ay 6 inches thick ang kapal. Imagine, gawa sa mga balat ng hayop at yung kapal po niya ay 6 inches. Magmula po doon sa top to bottom, nahati po siya. Meaning to say, everyone who has the blood of Jesus Christ can come to the most holy place. They can approach God with boldness. Maaari na tayong tumungo doon sa trono ng biyaya ng Diyos na hindi tayo natatakot, hindi tayo kinakabahan na baka ma-struck tayong patayin ng Panginoon. Hindi na po. So, by a new and living way open through His body, we have a great high priest over the house of God. So, meron pong 5 admonition. Nandun po iyon sa 19 to 25. Let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, having our bodies washed with pure water. And number 2, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised it is faithful. Doon po sa pinangahawakan natin na mga pangako, yung pag-asa natin sa ating Panginoon, ay let us hold firmly, sabi po doon, dahil yung nangako ay tapat siya at tutuparin po niya ang kanyang mga pangako sa atin. And then, let us consider how we can inspire one another on toward love and good deeds. Paano natin i-encourage ang bawat isa na maging maibigin at hindi lamang po maging maibigin kundi gumawa ng mabuti. Let us not give up meeting together. So, yung every Sunday na gawain po natin, sana hindi natin maipagpapalit sa mga ibang kadahilanan. Kung tayo po ay naanyayahan na mag-sponsors bilang ninong or ninang at nataon siguro sa oras ng ating pananambahan, anong uunahin ninyo? Yung invitation sa labas, dahil kayo ay ninong, dahil kayo ay kakain doon sa eat all you can, o dito sa loob ng iglesia, yung choice na sa atin. Pero as we grow and matured in the Word of God, alam ko po ang pipiliin ng mga nag-grow sa salita ng Diyos. So ang daming mga paanyaya sa labas, lalo na ngayon, April, May. Ano yung mga panahon na yon? O piyesta. O kaya baka may mga liga boys dyan na hindi nyo mapahindian dahil ang husay ninyong mag-shoot ng bola. So hindi ninyo mapahindian yung mga paanyaya sa labas. May paliga, may mga piyesta, may mga handaan, may pa-swimming, yung inyong mga dumating na mga mahal sa buhay, galing ng ibang bansa, magpapaswimming, libre. So, dapat alam nyo yung pipiliin ninyo. So, sabi nga po, let us not give up meeting together. So, andali naman kasi parang sabihin, sige, punta ako. Sige, total, ngayon lang naman ako liliban. Ingat po tayo. And number 5, let us encourage one another all the more as you see the day approaching. So let us encourage one another. Magpalakasan po tayo sa isa't isa. And number 5, a warning against willful sinning. Ito naman, yung talagang intentionally na kasalanan na ginagawa ng mga mananampalataya. Itong apostasy is deliberate and continual sin. Deliberate, yun talagang tuloy-tuloy at deliberate and continual yung ginagawa mo ng tuloy-tuloy at wala po yung totoong pagsisisi. It is committed after a person has received the knowledge of the truth. It is the sin of rejecting Christ after a person has received the full knowledge of the gospel.
So this warning from those in verse 25 who has deserted the church, marami po yung hindi na nagpatuloy sa iglesia. Hindi na nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sabi po, they have deserted their faith. And then, turning back forfeits forgiveness of sins. So kung kanina, pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan. Pero kapag ang mga iba ay tumalikod na at nagkaroon ng tinatawag na apostasy, yung deliberate and continual sin, turning back forfeits forgiveness of sins. So, pinuporpit, tayo ay hindi na patatawarin pang muli sa ating mga kasalanan. No sacrifice for sins is left, and turning back guarantees severe judgment. So, nandun po lahat ng ito sa Hebrews chapter 10. Yung nakakatakot na judgment ang ihahatid ng Diyos doon sa mga hindi nagpatuloy. Turning back guarantees severe judgment. So, a fearful expectation of judgment of raging fire that will consume the enemies of God. Verse 27 po yun. So, the person who rejects Christ after receiving a full knowledge of the truth. So, judgment is certain. Judgment is terrifying. This judgment is much worse than the judgment under the old covenant. Doon po sa panahon ni Moses, kapag ang tao po ay hahatulan o hinatulan, nagkasala, 2 or 3 witnesses, pinatunayan nila na nag-commit siya ng crime. Ang judgment, kamatayan. So, ganun lang na ibababa yung judgment. Kaya sabi po doon, mas masahol pa dun sa judgment na naranasan way back nung time nila Moses. So, this judgment is much worse than the judgment under the Old Covenant, 28-29. Turning back insults the Son. So, counted the blood of the covenant as unholy. So, kapag doon po sa mga hindi nagpatuloy, winawalang kabuluhan po nila yung blood ng ating Panginoon. And they consider it as unholy. So, walang kabuluhan, valueless. Walang value ang dugo ng ating Panginoon. And the Spirit of grace, do not quench the Spirit of grace. And then, turning back ends in eternal destruction. Okay, yun po ay sa verse 30, 31. And last, encouragement in suffering. Sa 32 to 39 na ito, look back. Kasi sila ay dumanas ng maraming kahirapan . Kaya ang challenge po ng author dito, isaalang-alang nyo naman yung mga naranasan nyo noon. Let's look back. So remember those earlier days. After you have received the light of the gospel, what happened in those former days? You endured a great fight. Nakipaglaban kayo, nakipagbaka kayo, at kayo'y nagtagumpay. Nagtagumpay kayo laban doon sa mga afflictions na inihatid sa inyo ng mga taong nagnais na i-inflict kayo o gawang kayo ng hindi maganda. So what happened in those former days? You endured a great fight. Great fight, difficult struggle. Though it was very difficult, yet they win the battle. They won the battle. So afflictions, verbal and physical abuse. So publicly exposed to insult and persecution. And then identification with others who were suffering. The loss of their material possessions, confiscation of your property. Kahit na kinuha yung kanilang mga property, how did they handle the loss? Joyfully. Masaya pa rin po sila. Bakit? Kasi meron silang tinitignan. At ano po yung tinitignan po nilang yun? Okay. Sandali po, no?
verse 34. Balikan ko lang po yung 34 no po. You suffered along with those who in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. So, nagkaroon po sila ng tamang perspective. Nagkaroon po sila ng heavenly perspective. Dahil kahit na yung mga property nila ay confiscate, ay naroon na meron silang kagalakan pa rin. Dahil, sabi po doon, they have a better and lasting possessions. Ito nga po yung kanilang perspective and heavenly perspective. So, look back and look ahead. So, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. So kapag natupad natin, naisaktuparan natin yung hinihingi ng Diyos, sabi po doon, you will be greatly rewarded. Gagantihan po tayo ng ating Panginoon. So look ahead, look back, look ahead, and look up. So verse 38, but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrink back. 39, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but those who have faith and are saved. So, asan po tayo sa dalawang ito sa verse 39? Tayo ba yung mga, sabi po doon, shrink back, yung huminto na, hindi na nagpatuloy. Huminto na, di na nagpatuloy, at sila po they are destroyed. But to those who have faith and are saved. So doon po sa mga nagpatuloy, sabi po, nagpatuloy sa kanilang pananampalataya at mga naligtas. So again, yung choice ay sa atin po ibinibigay ng ating Panginoon. So, purihin po ang Diyos sa umagang ito na sana po ay lubos natin na unawaan yung paghahandog ng ating Panginoon, yung kanyang sakripisyo doon sa cross. As I have said, it was done once and for all. Minsan lamang para sa lahat, sa katubusan ng ating mga kasalanan. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo as we close in prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa amin lahat. Salamat, Panginoon, sa paghahandog na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo ang iyong buhay, dumanak ang iyong dugo, upang tubusin kami sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil inako mo po ang lahat ng ito at hindi na po kami mapaparusahan pa. Hindi na kami daranas pa ng mga parusa na dapat ay tagapin namin sa katigasan ng aming mga ulo, katigasan ng aming mga puso, pagsuway po namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Salamat sa mga katotohanan mula po sa iyong mga salita na kami ay itinuring mong matuwid sa iyong harapan. At kami, Panginoon, ay maaaring directly lumapit sa inyo in our prayer, in our petition, and even as we worship you, Lord, we could approach the throne of grace. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Panginoon, amin pong dinadalangin ang bawat isa, ang bawat anak mo na naririto, representing their family.
hinihiling ko, Panginoon, na gamitin niyo ang bawat isa upang ang mga patotoo, Panginoon, ay tunay po na maghahatid ng liwanag, ng mga katotohanan, ng iyong mga salita, at marirealize ng mga nakapaligid, the immediate family members, even ang mga loved ones, mga kamag-anak, and even the neighbors would recognize, Panginoon, yung liwanag na ito na hatid mo po sa buhay ng mga anak mo. Salamat, dakilang Diyos, dahil ikaw ang siyang nagbibigay ng mga pagbabago sa buhay ng bawat isa. At hindi na po kami nananatili pa sa aming mga kasalanan, kundi meron kang mga pagbabagong inihahatid sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. On our part, hindi namin kayang baguhin ang aming sarili. Subalit dahil ikaw ay makapangyarihan, Diyos, maaari mo pong baguhin ang buhay ng bawat isa. Kaya dakilang Diyos, amin pong ibinibigay, amin pong isinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Ikaw ang siyang mag-control. Ikaw, Panginoon, ang siyang may hawak. Ikaw ang maaaring mag-direct ng buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Lord, even as we proceed to our second part, as we go to the resort and have our water baptism, and at the same time, the family day po namin, maraming salamat. Ingatan niyo po ang bawat isa. Samahan niyo po kami. Ang iyong pagpapala, ang iyong presensya, ay patuloy na sa amin. I-bless mo po ang iyong mga anak. Katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Samahan niyo po sila, Panginoon. Alam mo po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Alam mo po ito, Panginoon. Amin po silang itinitiwala sa iyong mga kamay. Samahan niyo po sila, Panginoon. Alam po namin, Lord, na hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin ang mga kapatid namin sa kanilang mga kalagayan. Lord, amin na pong ipinagpapasalamat ang lahat-lahat ng iyong mga ginawa para sa amin. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, ang presensya ng banal na Espiritu, ang siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen.